So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito kung pagbabasihan po natin yung mga sinasabi at mga interview ni Nicholas Kaufman, ang lumalabas po dito, wala po siyang sariling diskarte. At sumusunod lang po siya sa naratibo ng mga DDS, especially po kay Sara Duterte. So, ano bang ibig ko sabihin dito? Ang ibig ko sabihin dito mga kababayan, kung ano ang narrative ng DDS or ng Duterte camp dito sa Pilipinas regarding po sa kaso ni Digong sa ICC, ayun din po dinadala nila sa dahig, sa mismong ICC. So ito paano ko nasabi, actually merong interview dito si Nicholas Kaufman So ito, galing itong ABS-CBN. Okay, so ito, kababalita lang nito, March 31, 2025. So sabi dito, Duterte's lawyer insists ICC has no jurisdiction over former Philippine president. So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na ito settled na po ito. May desisyon na po dito ang Supreme Court ng Pilipinas at nakapag-decide na rin po ang ICC noong 2023 or 2021 na mayroon po talagang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas regarding po sa Tokhang from 2011 to 2019. So, alam niyo kung anong point ko dito? Hindi na nga ito naging epektibo sa Pilipinas, ito pa rin ang dadali nila sa dahig. Eto, sige, continue natin para makuha niyo yung point So, sabi pa dito. Okay, Nicholas Kaufman, the lawyer of former President Rodrigo Duterte, maintained that the International Criminal Court has no jurisdiction over the case of the former Philippine president. Speaking to reporters, Kaufman said he believes there is a strong argument for the lack of jurisdiction over Duterte's case, given the Philippine withdrawal from the Rome Statute. I believe that there is strong argument for the lack of ability to exercise jurisdiction given the Philippines withdrawal from the Rome Statute. Actually, mga kababayan, ito rin po yung matagal na sinasabi nila Digong, nila Panelo, nila Harry Roque, nila Sara Duterte sa Pilipinas. At ang nakakagulat dito, wala man lang ibang bagong inaambag itong si Nicholas Kaufman dyan po sa kaso po na yan. So kasi ang point dito mga streetwise, ito matagal na po ang ICC. 'Di ba? Matagal na po 'yan. So alam po ng ICC ang mga gagawin kapag meron pong isang state or isang bansa ang nagwi-withdraw sa ICC kasi gustong takasan po ang kaso. Hindi po ito yung first time na ginawa ito ng isang bansa. So alam po ng ICC yan kung paano po ito i-handle. So ang point ko dito kasi, ang inaasahan ko kasi kay Nicholas Kaufman, makapagbigay siya ng ibang narrative. Makakapagbigay po si Nicholas Kaufman ng ibang kwento para po mapauwi si Digong. Kung ang gagamitin lang pala dito ni Nicholas Kaufman is walang jurisdiction, wala rin ito pinag-iba doon pa sa narrative nila sa Pilipinas na hindi nga naging epektibo. Diba? Hindi na nga naging epektibo sa Pilipinas. May desisyon na nga yung Supreme Court sa Pilipinas, dadalhin nyo pa sa dahig. So actually, tinan nyo meron siya binabanggit dito meron siya interview dito Ito, panoorin nyo to. So, ito, sige, tinan nyo to disclose anything about it. Wait lang. Ito pala. Sige, game. Continue. And I'm not going to disclose anything about it. Sir, sorry to reiterate the question again. How can you say that you can argue with regard to the jurisdiction? I think I've given my answer to that already, fairly comprehensively. And you've talked with the family of... So sabi dito ni Kaufman, very, very comprehensive daw po yung usapin tungkol sa jurisdiction daw po ng ICC. Pero mga kababayan, ito gusto kong sabihin sa inyo Ito Tignan nyo to Ito, galing ito sa website ng ICC. At ito, settled na po ito. Tignan nyo to Ito. Yan, ito. Ito, kita nyo Republic of the Philippines, ito galing ito sa ICC. Okay? So ngayon, kung babasahin natin ito, tingnan nyo to. Ito. Yung history to ng Pilipinas sa ICC, di ba? On September 15, 2021, pre-trial chamber authorized, di ba? The prosecutor to commence an investigation of crimes within the jurisdiction of the court allegedly committed on the territory of the Philippines between November 1, 2011 and March 16, 2019 in the context of the so-called war on drugs.
So mga kababayan, nakapag-decide na po ang ICC 2021 pa lang na meron talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas from 2011 to 2019. Di ba? That this authorization followed the prosecutor's request to open an investigation initially submitted on May 24, 2021 and filed in the public redacted version of June 14, 2021. The chamber also received views on this request submitted by or on behalf of the victims. O, di ba? Oh, so ngayon sabi pa dito, continue natin ha. So ngayon malinaw, 'di ba? Nakapag-decide na po ang ICC 2021 pa lang na mayroon pong jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong 2000 tawag nito? 2011 hanggang 2019. Ah, 'di ba? So okay, sige, continue natin. Sabi dito, on January 2023 na pa, on January 26, 2023, following a careful analysis of the materials provided by the Philippines Pretrial Chamber, I granted the prosecutor request to resume investigation in the situation of the Republic of the Philippines. O, di ba? So sabi dito, ito, jurisdiction. Ito galing to sa ICC mismo. The Philippine State Party to the Rome Statute since November 1, 2011 deposited a written notification of withdrawal from the statute on 17th of March 2018. So ito yung ginawa ni Digong. While the Philippines withdrawal from the statute took effect on 17th of March 2019, the court retains jurisdiction with respect to alleged crimes that occurred on the territory of the Philippines while it was in the state party from November 1, 2011 up to including March 16, 2019. So ngayon, actually, no, ang hindi ko makuha dito, kung ipaglalaban pa rin ito ni Kaufman, di ba, na walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas nung panahon nga po ni Digong, magiging redundant lang po ito. Actually, ang nakikita ko dito, no, sinasabi lang po talaga ni Kaufman yung mga dapat sabihin or yung mga gustong marinig po ng mga Duterte. Siyempre po, binabayaran po si Kaufman. Di ba? Binabayaran po si Kaufman eh. Alangan namang sabihin ni Kaufman na matatalo sila sa kaso, binabayaran ka nga. At ito pa yung pinaka-bullshit dito, no, tingnan nyo to. Ito yung isa sa balita dito from Bilyonaryo, no? So sabi dito, Rodrigo Duterte's lead counsel to argue ICC's jurisdiction, illegal arrest before pre-trial. Oh, tingnan nyo mga kababayan. Oh, sabi dito, British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman yesterday said he is confident that the crimes against humanity, a case of former President Rodrigo Duterte before the ICC, will be thrown out, citing the court's jurisdiction and illegal arrest as their main argument. O, di ba? Sinasabi pa siya ditong kidnapping. Yan, ito, kidnapping. Oh, he also added that they will state their claim. I knew that the former president was kidnapped after Duterte was arrived upon his arrival in the Philippines following a trip to Hong Kong. Oh, di ba nakuha niyo mga kababayan? Itong mga sinasabi nilang walang jurisdiction, itong mga sinasabi nga po na kidnapping daw po kay Digong, narrative po ng mga DDS sa Pilipinas po yan. So, ang nangyayari lang po dito kay Nicholas Kaufman, sinusunod lang po ni Nicholas Kaufman kung ano yung argument na gustong sundin or gustong ipagawa po ni Sara Duterte. Kasi kay Sara Duterte galing yung mga ganyang klaseng argumento eh. Walang jurisdiction, kinidnap. Di ba kay Sara galing yan? Oh, so ang tanong natin dito, anong ambag ni Nicholas Kaufman? Sa ngayon wala pa. At tandaan natin mga kababayan, tulad nga sinabi ko nga dito, ito na content ko na ito ng isang araw eh. Kailangan talagang sabihin ni Nicholas Kaufman yung mga bagay po na yan. Kasi nga po, ito galing itong Rappler. Nabalita ito noong March 25. Diba? Ang sabi dito, tingnan nyo ito. Oh. Sara had also announced that they would apply for legal aid with ICC. No one knows how much Kaufman charges for lawyer's fee. One speculation said it could run up to 2.5 million pesos per month. 2.5 million pesos per month, mga kababayan. Ang binabayaran po, no? Sabi po sa mga spekulasyon na 2.5 million pesos po, dollars, ang binabayaran po ng mga Duterte kay Nicholas Kaufman sa loob pa ng isang buwan. So, more or less 140 million pesos every month.
So, syempre, for example, ikaw si Nicholas Kaufman. Sasabihin mo ba na matatalo ka sa kaso? Sasabihin mo ba na kayo matatalo kayo sa kaso? Binabayaran ka nga ng 140 million pesos a month. Di ba? Ngayon, ang masasabi natin dito, no, kung humingi ng legal aid itong sila Sara, actually mukhang hindi sila mapagbibigyan. Kasi una sa lahat mga streetwise, no, alam naman po natin na may mga, di ba, may mga allegation nga po sa mga Duterte na sila po ay magdanakaw sa Pilipinas. So, bukod sa mga confidential fund po ni Sara, bukod pa nga po dito, yung pinakamalaki pong sinasabing anomalya ng pamilya Duterte, ito nga po yung flood control. Na umabot po na 51 billion. Di ba? Nung sa pamumuno nga po ni Paulo Duterte. Isipin nyo alam nyo kasi nakakatawa dito, no? Ito may singit ko lang Hinahanap po ng mga bobong mga DDS. Di ba? Kung ano na raw po nangyari sa flood control daw po ni PBBM. May kurakot daw. So, hindi pwedeng kayo ang magsasabi na may kurakot dito. Dapat magsasabi dito, COA. Ang tanong dito, na-flag ba ng COA yung flood control ni BBM, ni Presidente Bongbong Marcos? Di ba? Hindi. Pero ang na-flag dito, mga kababayan, yung yung flood control po ni Pulong na 51 billion in 1 year ata to. Di ba? And besides mga ka-streetwise, no, nagkaroon na nga po ng flood control na 51 billion po sa Davao City. So, hanggang ngayon po, binaba pa rin po yung Davao. Ito, 2 months ago lang ito, no? 1,000 affected by floods in Davao City. Diba? So, sabi dito, 617 families or 2,211 persons have been affected by floods when moderate to heavy rains in the city's upstream. Diba? May 51 billion po na allocated sa flood control. Pero ang saliit po ng Davao City, hindi pa rin po masolusyonan yung baha. Kaya ngayon, yung sinasabi nga po na legal aid po na hinihingi po ng Duterte camp para nga po ipambayad kay Nicholas Kaufman, nakakahalaga nga po ng $2.4 million a month. Kayang-kaya po yan na 51 billion po ni Pulong. Kayang-kayang bayaran yan. Di ba? Ano ba naman yung bawasan ninyo, ninakaw ninyo? Di ba? So, ayun nga, kababayan, no? So, kayo po, no? Anong mga sabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Nicholas Kaufman, ni Nick Kaufman, attorney Nick Kaufman. Kasi ito, kayo ba naniniwala ba kayo na itong mga statement po ni Nick Kaufman, galing lang din ito kay Sara? At ang nakakapagtaka dito, anong ambag ngayon ni Nick Kaufman? Bukod sa tumanggap po siya ng pera galing sa mga Duterte na yung pera po na nagaling po sa taong bayan, ano po yung naging ambag po ni Nicholas Kaufman sa ngayon? Yan po sa kaso ni Digong. Kasi para nagiging redundant lang po yung sinasabi ni Nick Kaufman. Narinig na po natin yan dito sa Pilipinas. At sa tingin nyo ba, ito ba ay tatanggapin ng ICC, yung ganyang klaseng argumento, nakapag-decide na nga po sila noong 2021 pa lang. Di ba? So, yan So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. And then, pa-comment na sa baba, no? So, thank you mga streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.